taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magagandang katangian si Ken, hindi ko rin siya matututuhang mahalin. Kahit anong gawin mo. Kaya sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mong bayaran namin? Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo na may kuya ka! May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayo pang gastos. Bali, 20,000 na dito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang, mapalago yung bubuksan mo negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dalhin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Ay, huwag na anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy, Okay po. ang ganda naman ng tablet na yan. Tiyak magugustuhan yan ni Junior po. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mong hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pera eh. Hindi nila ito ikahihirap. Pero nakahihiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken, tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman ang nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din itong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, ano mo na yung paglalasing. Kaya ka naalis sa mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Libakan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, ito na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nangihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay, naku. Talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang na ipudar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, misis. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, Hmm. tumawag na naman. Wala na rin silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Eh, di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila.
na nga sa'yo. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Eh, noon ba tinutulungan na natin sila? Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Jonathan, kaya nga masaya kami ni Meg, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ha? Anong problema? Yung child ko, yung nagpalaki sa akin, O bakit? May sakit ba? wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso naabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit. Dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Na huwag naman ganun. Dahil masamang libangan yung sugal. Ibabaon ka niya sa hirap. Eh, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance, baka naman this time, makabangon na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo ba ang business niya? Alam niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Ito na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo. Wala. Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. O mo, pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Dani naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin. Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka nga. Babayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ha? Hinalaw yung mga biyanan ko. Okay. Sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, wala na kami. Kaya sana, Hihingi ka ng tulong. oo sana. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano na balita doon? Wala ka man lang naikukwento sa amin. Wala, ano naman hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso pero wala pa rin. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo.
Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin, kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan, kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit ano pang gawin mo. Sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko Dun sa bahay ni Parang Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Naantok na ako Dito na ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Diyak, bubungangaan na naman ako pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako ni Nainay. Hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya siya. Ay, may kuya ako. Lasing ka ba? Naiinom ka rin. Matalo ka paminsan-minsan siya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yun dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kaya nahihiya ako sa iyo Dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mami? Daddy? Oh, Tumawag po ni Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Danny po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! Wala ka magalit ka. May sakit din. May... Ken, salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasa gasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo. Hmm. Suga pa kasi sa lalakyan si Danny. Yun ang dahilan. Kaya madala siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Kagabi, nag-inuman sila ng barkada niya si Merto. Hmm. At sabi ng mga nakakita, natulog daw sa kalye si Danny. Ha? Kaya nahagip ng humagibis sa motor. Eh, nakita ba nila yung plaka nung nakasagasa? Tumulong ba? Hindi. Hindi. Tinakasan ng asawa ko. Kuya, kumusta ka na? Eto, masakit pa ang katawan. Kasalanan ko naman. Kung hindi ako nagpakalango sa alak, hindi ako madidisgrasya. Kuya. May, pasensya ka na. Kayo ni Ken. Inabuso ko ang kabutihan loob niyo. Patawarin niyo sana ako. Marahil niloob ng Diyos na mangyari ito para magbago na ako ng lubusan. Masaya ako. Dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, Kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo.
Pakiabot ko kayo, boss. Biyaya ng Diyos ang mga taong tumutulong sa atin. Ngunit sana naman, huwag natin silang abusuin upang huwag mawala sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ni Jude Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.